Purihin ang Panginoon sa umagang ito. At ito yung ating pag-uusapan. May kinalaman pa rin sa pag-ibig. Yeah. Can we read it together? Pinapatibay ng pag-ibig ng Diyos. Pinapatibay ng pag-ibig ng Diyos. So, kung inyong makita na ang focus ay ang pag-ibig ng Diyos. No? Hindi pag-ibig ng tao kasi ang tao talagang limited, weak. Weak ang tao. Only God's love is perfect. Because of His love, yung mga sumasampalataya sa Kanya ay nadadaluyan din ng ganitong uri ng pag-ibig. Tingnan natin itong patotoo na ito ng isang Vietnamese. Pangalan niya ay Kim Phu. Pangalan niya. Siya yan. Siya na yan. Ito yung malaki. At siya yung batang yan. At sa tingin ko, dumaan na rin sa social media nyo, makita na kayo ng ganyang picture. No? Isang batang siyam na taong gulang na umiiyak, tumatakbo at biktima ng gera sa Vietnam. Noong panahon na ang Vietnam ay nahati sa dalawang bansa. Inabutan niyo ba yun? Are you aware that Vietnam is divided to two countries? No? Merong tinatawag na North Vietnam at merong South Vietnam. Ang North ay komunista, no? Communist country. Ang South ay democratic. Na? Pero ngayon ay one Vietnam na lang. Parang sinakop na ng buong communist Vietnam ang buong bansa ngayon. Although, ano na sila ngayon? Ano tawag yun? Combination ng capitalism and communism. May tawag doon no? Kumbaga, bukas na rin sila, although they are communists. No? Itong batang ito nakatira sa South Vietnam. No? Almost in the boundary of North and South. Sa kalagitnaan ng Vietnam. Mahaba ang Vietnam eh. Sa kalagitnaan. At ang South Vietnamese Air Force ay nilusob yung lugar na yon dahil nandoon yung ilang mga communist soldiers. Nagpabagsak ng maraming bomba, no, from the airplane at isa siya sa nabagsakan. So, nangyari, nung nabagsakan yung kanilang bahay, nasunog ang kanyang likod. Kaya nga, siya hubad dahil yung kanyang mga damit ay nasunog. Ayan siya. Ayan siya, no? Yan. Sunog yung likod niya. Tingnan niyo to. The whole, no? Yung kanyang half body sa likod, pati kamay, halos hanggang laman. No? Hanggang laman. So, talagang sama ng loob niya, no? Kasi biktima sila, hindi sila kasama sa giyera at biktima sila sa giyera. Ang ginawa ng communist na yung North Vietnam, yung communist, ginamit pa siyang propaganda para sirain na ang reputasyon ng South Vietnam. Although naging corrupt naman talaga yung government doon sa South Vietnam. Okay, naging corrupt naman talaga. Pero ginamit siya propaganda, no? ng communist Vietnam. Okay? So ito 'yon, yung brief history ng kanyang buhay. Okay, tingnan natin. Next slide. Yan, at the age of 9, she was a victim of war in Vietnam on June 8, 19. Marami sa inyo hindi pa nabuhay na. Pero marami na rito, alam na yan. Ha? Parang kailan lang yan, 1972. Okay? Her back was severely burned. And then, because of pain, no, mahirap yan kasi habang buhay niya dinadala eh. No?
she considered suicide. Alam niyo, pag bata ka pa, tapos nasunog ang balat mo, tapos lumalaki ka, inuunat yung, no? Inuunat yung mga balat mo. Masakit yun. Painful yan. Mahirap yan, mahirap sa kanya yan. Kaya habang buhay, habang lumalaki siya, talaga masakit. Sakit ang kanyang nararamdaman. Tapos, yun nga, ginamit siya ng communist, inampun siya ng communist, pinaaral siya sa Cuba. Nag-aral siya sa Cuba, dahil ang Cuba ay communist country din, di ba? Alam mo naman, communist country, kakampi-kampihan yan, ha? North Korea, China, Russia, Cuba, nagkakampi-kampihan ng mga komunista. At nung siya nag-aaral doon, meron siya nakita ang New Testament doon sa library, nabasa niya, at doon nagsimula siya naging isang Kristiyano, at doon na siya natutong magpatawad. Okay? Paano siya nakarating sa Canada? Canadian na siya ngayon. Kasi, one time from Cuba, pauwi siya ng Vietnam, yung eroplano sinakyan nila, nag-layover sa Russia, sa Moscow. At kailangan mag-refuel ng eroplano. Sinamantala niya, no? Buwabas siya doon at nag-defect, napunta na Canada. Sa Canada, tinayo niya isang foundation, no? Yung Kim Foundation International, no? Isang NGO na tumutulong sa mga child victims of war. Ang latest na natulungan niya, yung mga children victims of war ng Ukraine, di ba? Ito, kailan na yung Ukraine? At yun ay mga natulungan niya. At ito yung kanyang story, no? From a life of suffering and bitterness to a life of forgiveness and blessings to other children who are also victims of war. Paano nangyari yun? No? From bitterness, no? From suffering, and then hanggang sa nagkaroon siya ng isang buhay na mapagpatawad, pinatawad niya na yung mga nakagawa sa kanya noon, at naging pagpapalas pa sa iba. At dahil sa natanggap niya ang pag-ibig ng Diyos. Amen? Kung wala ang pag-ibig ng Diyos, mananatili siyang bitter, mananatili siyang unforgiving, mananatili siyang hindi blessing sa iba. And because she received the love of God, that love also overflows at dumaloy sa iba. Amen? Kapag tinanggap mo si Jesus, siya na iyong Panginoon at tagapagligtas, tatanggapin mo kanyang pag-ibig. Ang pag-ibig ito ay aapaw sa iyo at dadaloy sa iba. Anong dahilan kung bakit niya ito napagtagumpayan at sa huli ay naging mapagpatawad at matulungin pa sa kapwa biktima ng digmaan? Ano ang dahilan? Again, and let's read together, sabay-sabay, ang pag-ibig ng Diyos. Dahil sa pag-ibig ng Diyos. Hindi pag-ibig ng sino man, kundi pag-ibig ng Diyos. Ito yung basa natin sa Roma 5, talatang 1 hanggang 8. Can we read together? Okay, let's read together. Kaya kayamang tayo itinuring na matuwid sa pamagitan ng pananampalataya, mayroon na tayong pakikipagkasundo sa Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan din niya ay nabuksan ang daan upang tamasahin natin ang kagandahang loob ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya. Dahil dito ay nagagalak tayo dahil na rin sa pag-asa makikibahagi tayo sa kalulatian ng Diyos. Verse 3. At hindi lamang iyan,
nagagalak din tayo sa mga pagdurusang ating nararanasan. Sapagkat alam natin ang pagdurusa ay nagbubunga ng pagtitiyaga. Ang pagtitiyaga ay nagbubunga ng katatagan. At ang katatagan ay nagdudulot ng pag-asa. Hindi tayo binibigo ng pag-asa sapagkat ibinuhos ng Diyos sa ating puso ang kanyang pag-ibig sa pamagitan ng banal na Espiritu na ipinagkaloob sa atin. Sapagkat nung tayo ay mahina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Verse 7. Nag-aalay ng buhay alang-alang sa isang taong matuwid. Bagamat maaaring may mangahas, namatay dahil sa isang mabuting tao. Subalit, ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nung tayo'y makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Amen po ba? Si Kristo ay namatay para sa atin. Alam niyo, marami na tayong alam tungkol sa pag-ibig ng Diyos dahil nababasa natin. Tama po ba? No? Through our mind, through our intellect. You know that. Kabisado natin yan. Yung iba, kabisado pa ang John 3:16. Right? Kabisado natin yung mga verses about love. At ito nga isa, pinakasikat, yung John 3:16. And let's read together again. Sapagkat ganoon inibig ng Diyos ang sanlibutan. Kaya pinagkaloob niya ang kanyang kahit sa isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mula sa Filipino Standard Version. Sa Mabuting Balita Biblia, ang version niya ay ganoon na lamang. Okay? Ganoon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Parang, ako sa tingin ko, parang masakto siya, no? Yung Mabuting Balita Biblia. Ganoon na lamang. Kumbaga, pag pinara-praise natin, grabe ang pag-ibig ng Diyos. Sobra-sobra ang pag-ibig ng Diyos. At maraming nakakaalam niyan. Maraming nakakaalam niyan. Alam ng marami ang kwento tungkol sa pagkakatawang tao ng Panginoong Hesus. Pero ito ay, again, nalalaman lamang. Maraming tao, nalalaman yan. Maraming tao nakakaalam yan. Yung nga sabi ko, pag punta kayo dyan at may naglalaseng, tanungin mo, alam mo ba yung tungkol sa kamatayan ni Jesus? Alam ko yan. Tuwing mahal na araw yan. Di ba? Maraming tao nakakaalam yan. Pero anong kaibahan ng kaalaman at sa karanasan? Sabi dito, may kakayahan ang lahat ng tao na magkaroon ng kaalaman tungkol sa pag-ibig ng Diyos dahil ito'y mababasa sa Bible. Pero, hindi ang kaalaman lamang, no? Hindi lamang intellect, hindi lamang malaman mo ang tungkol sa pag-ibig ni Jesus ang magpapatibay sa ating pag-asa mula sa mga pagsubok. Kasi yung mga sinulatan dito ni Pablo ay dumadaan sa pagsubok. Kaya may nabanggit doon na ang pagsubok ay nagpapatibay sa iyo. Okay? Ngayon, hindi lamang kaalaman na sapat na paraan to be strong, no, from any troubles, any trials and testings in life. Hindi lang kaalaman. Okay? Kailangan maranasan ng tao ang pag-ibig ng Diyos. Paano? Sa pamagitan ng sabay-sabay. Totoong pananampalataya. Can say amen to that? Amen. Alam mo lang, dito, hindi sapat. Pero, to trust Him, to have faith, to what Jesus did on the cross,
doon mo mararanasan ang pag-ibig ng Diyos. Doon mo nalalaman. Si yung babae na si Kim, who sa kanyang buhay, siya naging komunista. At sa communism, ang turo ganito. Ang tao ay walang kaluluwa. Ang tao ay parang upuan. Pag yan sinira mo, sira lang yan. Wala yang kaluluwa, wala yang pakiramdam. Kaya nga, totoo yung mga istorya na noon sa communism, pag matanda na at may sakit, babarilin na lang. Yan ang tingin nila sa tao. Pero, nung sumampalataya siya sa Panginoon, iba nangyari. Sabi niya, ang tao hindi lang isang parang bagay. Ang tao mayroong inner being na kapag sumampalataya sa Panginoon, mararanasan ang kanyang pag-ibig. Sa paanong paraan mararanasan ng Kristiyano ang pag-ibig ng Diyos? Ito ay sa pamagitan lamang ng gawa ng Diyos. Siya lamang ang makapagpaparanas sa atin. Lumaki tayo sa kaisipan na kailangan may gawin ka to experience God. Tama po ba? Kailangan gumawa ka ng mabubuting bagay for you to experience God. Lumaki tayo sa ganong kaisipan. Pero ang totoo, ang ating gawa, kapos. Tanging siya lamang pwede magparana sa atin kung gaano kadakila ang kanyang pag-ibig sa atin. Number one, ibinuhos ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Siya nagbuhos. Sino gumawa? Ang Diyos. Siya nagbuhos. Siya nagbigay. Hindi natin kinuha. Hindi natin kinuha ang pag-ibig ng Diyos. Tinanggap lang natin. Amen? Amen. Pero matatanggap natin yun kung bakante tayo. Pero kung puno-puno tayo ng iba pang maraming bagay, hindi siya matatanggap ng ating buhay. So kailangan tanggapin. Ibubuhos ng Diyos sa atin. Sabi doon sa verse 5, and let's read together. Samahan niyo nga po. Ako, hindi tayo binibigo ng pag-asa sapagkat ibinuhos ng Diyos sa ating puso ang kanyang pag-ibig sa pamagitan ng banal na Espiritu na ipinagkaloob sa atin. Paano ibinuhos ng Diyos ang kanyang pag-ibig? Again, yung kulay pula lang, basahin natin sabay-sabay. Sa pamagitan ng banal na Espiritu na ipinagkaloob sa atin. Pag tayo sumampalataya, pag tinanggap natin ang Panginoon Jesucristo, tatanggapin natin ang banal na Espiritu. Amen? So to those who have faith, have the Spirit. Naikwento ko na ata sa inyo, nung bata pa ako, no? Hindi pa ako nagpapastor noon. At pumasyal ako doon sa bahay ng miyembro ng church. At sabi niya, Ferdy, nandiyan yung pinsan ko na makukulang, sabi niya. Galing si Quezon. Tapos, nung pagtingin ko doon sa may malayo yung gate nila at nakita ko may pumapasok, totoo pala yun yung tumatayo yung balahibo na nangilabot ako nung makita ko siya. Pero hindi pa kilala kasi madilim eh. Pero anino lang na pumapasok. At nangilabot ako. Sabi ko sa member ng church, nandyan na siya. Sabi niya sa akin, ang pangalan niya, Titin, taga Sikihor. At pakilala niya sa akin ay makukulam. Tapos, nagpasiklab na siya sa akin, no? Kumuha siya ng bote ng gin, kumuha ng itlog, nilangisan niya, dinasalan ng Latin, tapos yung egg, nilagay sa gilid ng bote ng gin. Tumayo.
Isip ko, baka mahusay lang siya mag-balance. Okay, pray ako kasi batang-bata pa ako nun eh. Mga 15 anyos siguro. Ang prayer ko ito, Lord, sa loob ko lang syempre hindi ko pinarinig sa Kanya. Lord, kung sa iyo galing ang kapangyarihan niya, hayaan mo lang yung egg nakatayo sa gilid ng bote. Pero kung hindi, sa pangalan ni Jesus, sinasaway kong gawa ng kakapay. Tumba. Tumba. Ibig sabihin, hindi siya Diyos. Tapos, sabi ko naman, sa isip ko pa rin, baka nadyampahan niya lang. Sige, tingnan ko kung pag inulit niya, tatayo. Totoo. Doon na ako nangilabot. Kasi nasabi ko sa hindi ito sa Diyos. So, nireview ko hanggang hindi niya na magawa. Napahiya siya that night, napahiya siya. Pero meron pa siya iba pang mga tricks na pinakita sa akin, yung mga papel, pumiraso siya ng papel at pinapalipad niya lang. Pinapalipad niya. And that night, doon ako natulog sa bahay ng miyembro ng church member namin. At nakahiga akong ganyan, pero pakiramdam ko, may mga panigi na umiikot sa akin. And then, the following morning, kinumusta niya ako. Ferdy, kumusta ka? Mabuti. Alam mo bang kinulam kita kagabi? Parang kinulam ako kasi parang may mga panigin. Gumagano-gano sa akin. Kinulam kita pero hindi tumalab eh. Kasi alam mo, ba't kita kinulam? Kasi pinahiya mo ako eh. Alam ko kinokontra mo yung aking kayong pamamagin. Ang sagot ko naman, sabi kong gano'n, edi napatunayan na ang nasa akin ay mas makapangyarihan kaysa nasa iyo. Umagri siya. He agreed. Yung mga nasa Kristiyano, ang banal na espiritu, mas makapangyarihan kaysa anumang espiritu sa mundong ito. Amen. Pag sumampalataya ka kay Jesus, you will receive the Holy Spirit. Amen. You have the Holy Spirit. You are possessed by the Holy Spirit. You will experience the indwelling power of the Holy Spirit. Yan ang tinatanggap ng mga Kristiyano. Kaya nga, biglang nagbabago ang pananaw mo sa buhay. Dati makasarili ka, pero ngayon inisip mo ng iba. Dati, gumawa ka ng kasalanan, wala lang sa'yo. Pero ngayon may sumba because of the Holy Spirit. Tama po ba? No? Ibinuhos sa atin ang pag-ibig niya sa pamamagitan ng banal na Espiritu ipinagkaloob sa atin. Binigyan tayo ng banal na Espiritu. Kapag tunay na sumasampalataya ang tao kay Jesus, siya ay tatanggap ng banal na Espiritu. The Holy Spirit is dwelling in us. Nanahan sa atin. Ang banal na Espiritu ang magpupuno ng ating puso ng pag-ibig ng Diyos. Ito ang karanasan gawa ng Diyos, no? Ito'y gawa ng Diyos, hindi gawa ng tao. Siya lang ang pwede magparanas sa mga sumasampalataya. Siya lang pwede magparanas. Hindi natin kayang pagsikapang maranasan iyon sa gawa sa ating sariling gawa. Only God can do it for us. Siya lang pwede. Ito isang karanasan sa tawag na powerful act of God sa mga sumampalataya kay Kristo. Verse 9, sabing ganon sa Roma 8:9, isa pang passage na sinulat ni Pablo about the indwelling of the Holy Spirit. Verse 9, 8-9 ng Roma. Let's read together.
Ngunit hindi na kayo namuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu, kung naninirahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Subalit sino mang walang Espiritu ni Kristo ay hindi kay Kristo. Balikan rin natin, kapag kay Kristo ka, you have the Spirit. Pag sumampalataya ka sa Panginoon Kristo, meron kang banal na Espiritu. Pangalawa, hindi lang niya ibinuhos. Ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Hindi lang binuhos. Pinatunayan. Ipinakita. May katibayan. Sabi nga lang sa verse 8, and let's read together. Subalit, ipinapakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Nung tayo makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Alam nyo, ang sinusulatan ni Pablo ay mga taga-Roma. At ang mga taga-Roma, sa kanilang psyche, okay, mga Romans. And during that time, Rome, or the Roman people, are under the kumbaga yung kanilang education and everything sa ilalim ng culture ng Greek culture. At sa Greek culture, hindi na nila ma-differentiate ano ang fact, ano ang myth. Hindi nila ma-differentiate. Ano ang alaman? Ano ang totoo? Sa kanila naghahalo na yung dalawang yun. Kaya, ang sabi ni Pablo, ang istorya tungkol kay Jesus, ang kwento tungkol sa Panginoon Jesus, ay hindi katulad ng mga fiction or myth. Hindi siya, halimbawa, sa Pilipinas, meron din tayong mga alamat, di ba? Alamat ni maganda at ni malakas. May istorya siya, pero hindi ito ang nangyari. Pero, tungkol kay Jesus, ito ay ipinahayag, pinatunayan, na ito'y totoo at nangyari. Ang gospel ay isang truth, isang factual, isang totoong pangyayari 2,000 years ago at nakatala sa world history. Totoong nangyari. Ang gospel ay pinatunayan ng maraming eyewitnesses. Sa korte, hindi ka tatanggapin pag wala kang witness. You have eyewitness. Tama? Kaya yung GMA7 merong programang eyewitness. Ibig sabihin, totoo yung kanilang mga balita. May eyewitness. Ganon din sa Panginoon Jesucristo. Merong eyewitnesses ng kanyang pagparito ng magandang balita. And let's read 1 Corinthians 15, 1-8. At sabay-sabay natin basahin. Sige nga po, mga kapatid, ngayon ipinapaalala ko sa inyo ang magandang balita ipinangaral ko sa inyo. Iyan ang magandang balitang inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Naliligtas kayo sa pamagitan nito kung matatag niyong pinangahawakan ng salita pinangaral ko sa inyo. Maliban na lamang kung walang kabuluhan ang inyong pagsampalataya, sapagkat ibigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat ang tinanggap ko rin, na si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan tulad ng sinasabi sa kasulatan. So, first part of the gospel is, yung kulay pula lang, let's read together. No. At the side button. Okay. Yan. First part, Verse 3. Yan. Yung kulay pula. Si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan. That is the first part of the gospel. Tama po ba? Siya'y namatay para sa atin. Nangyari ba talaga yan? So,
That's the gospel. And then, the second part is verse 4. Ikulay-kulay lang din. Basahin natin. Ilinig siya ang muling nabuhay sa ikatlong araw. Nangyari ba talaga yan? Sino ang pwede magpatunay? Verse 5. O, sabay-sabay. At siya'y nagpakita kay Pedro at saka sa labing dalawa. Oh, may eyewitness. Si Pedro. And also the 12 apostles. Pero bukod sa kanila, kasi mahina pa yan. Pwede pa magkwento-kwentuhan yung 12 na yan tungkol sa storya ni Jesus. Verse 6, let's read together. Sabay-sabay. Pagkatapos nagpakita siya sa mahigit na 500 kapatid na nagkakatipon. Marami sa kanila ay buhay pa hanggang ngayon, subalit patay na ang ilan. Ilan daw? 500. At nung sinusulat ni Pablo, itong aklat, itong letter, his letter to Corinth, o Corinthian Church. At sabi niya, yung iba, buhay pa, makapagpapatunay pa. Yung iba, nandiyan pa, buhay pa. And one of those is John Mark. Sumulat ng Gospel of Mark. Siya yung binatang nakahubad na tumakbo nung dinakip si Jesus. He's John Mark. Sumulat siya ng Gospel of Mark. Si Matthew, kinopya ang Mark. Si Luke, kasi Gentile si Luke, kinopya rin si Mark. Kaya napakalaga ng Gospel of Mark kasi sa kinopya ng ibang Gospel. Siya lang hindi niya may kakayahang magsulat. Pero marami nakakita. Mahigit 500 kapatid. Maybe 550, 560, hanggang 599 pwede, no? Kasi mahigit 500. Maraming saksi. Maraming pwede magpatunay dahil nakita nila buhay si Jesus. At verse 7, nagpakita rin siya kay Santiago. Who is Santiago? Who is James? Kapatid ni Jesus. Nung ipinanganak si Jesus, virgin birth. Virgin pa rin si Mary. But after that, nagkaroon pa siya ng maraming kapatid. At yun na ang anak ni Jose, ni Joseph. At ang unang anak ni Mary kay Joseph is Santiago, James, na siyang naging chairman din ng church sa Jerusalem. At pagkatapos ay sa lahat ng mga apostol. So, ibig sabihin, bukod sa 12, meron pang ibang mga apostol nung panahon na yon. At isa na si Pablo, verse 8. Can we read together? Sa kahuli-hulihay, nagpakita rin siya sa akin kahit na ako'y tulad ng isang batang ipinanganak na wala sa panahon. At alam niyo, until today, kahit ngayon sa modern time, merong revival sa Iran. No? Church revival sa Iran. Because of yung pagpapakita, no? Yung vision, true vision. Ang Diyos o Jesus, the resurrected Christ, nagpapakita sa mga Muslim. Totoo yan. Mag-search kayo sa YouTube. Maraming mga formerly Muslim na convert sa Iran because of special revelation of God to them. Kay Pablo, nagpakita siya. These are the witnesses. Kaya ang gospel ay hindi para i-hype ang ating emotion, kundi bigyan tayo ng kaliwanagan. Enlightenment. Ngayon, bakit tayo tumitibay sa pag-ibig ng Diyos kahit sa kabila ng mga pagsubok? Let's read together. Sabay-sabay.
Ibinuhos na niya sa atin sa pamagitan ng Banal na Espiritu at ipinakita niya sa pamagitan ng kanyang gawa. Mga kapatid, mahal talaga tayo ng Diyos. At ang pag-ibig niya ay totoo. Ang pag-ibig niya tunay. Napakaraming kwento ng kabutihan ng Diyos. So many. May mga bagay na akala mo, Lord, bakit? Pero yung pala, napakaganda ng kanyang plano. Napakaganda ng kanyang paraan. Sa pagkakasakit, mararanasan mo ang kanyang kapangyarihan. Amen? Kaya, sa mga nakaranas ng pag-ibig ng Diyos, let's share it. Kaya nga, sa umagang ito, kanino mo gusto ibahagi at dakila ang pag-ibig ng Diyos? Kung katabi mo yung mahal sa buhay mo, tapikin mo na. Sa Biblia, laging ang application ng katotohanan sa malapit sa iyo. Amen? Yung mga letters, na Colossians, Ephesians, mababasa niyo ron. Mali mo yung asawa. Abay, pasako ka sa iyong asawang lalaki. Anak, igalang at sundin ng magulang. Hello? Saan i-apply? Una-una, yung mga malapit sa iyo. Sige, pag malapit ka sa iyong mahal sa buhay, sabihin mo, I love you. Ipadama natin ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa. Tayong lahat ng ngayon, Pinalangin sa atin. Panginoon, salamat po sa iyong pag-ibig na gumabaw sa iyong puso na dumalo sa amin. Maraming salamat. Hindi namin magagawa, Panginoon, because we are so selfish, self-centered. Pero ikaw, Panginoon, ang siya gumawa para sa amin. Bagay na hindi namin magawa, kayong gumawa. Hindi namin kayang abutin. Kayo siyang kusang umabot sa amin. Salamat sa patawaran sa mga kasalanan. Salamat sa pakipagkasundo sa amin. Salamat sa paglimot sa lahat ng aming maling gawin. Salamat binuksan mo ang langit para sa amin. Salamat na kahit dito pa lamang sa lupa, nararanasan namin, natitikman namin ang ibig sabihin ng langit at sa piling mo, Panginoon. Salamat sa Banal na Espiritong nanahan sa amin, gumagawa sa amin, gumagabay sa amin. Marami pong salamat. Dalangin, Panginoon, na pag-ibig na aming naranasan, ibahagi din po namin sa iba. Sa salita at sa gawa. Marami pong salamat. Igawad mong iyong mayamang basbas, bendisyon sa bawat sasabi. Ahayo kami taglay ang kapus-pusan ng Banal na Espiritong nananahan sa amin. Ipagkakaloob lahat ng mabuting bagay na kailangan namin sa bawat araw. Mararanasan ang iyong kapayapaan, ang iyong kagalakan, ang iyong kapangyarihan, ang iyong pabor, ang iyong kalapitan. At naingat lang ibalik lahat ng papuri, pagdakila, pagluwalhati sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.